Pero nakita ko itong kay UC Claire Castro, ha? Matindi sa isang formal press briefing ng Office of the Presidential Communications Office, yung Office ng Presidential Communications PCO, ay talagang inungkat talagang inungkat. Binukas ni UC Claire Castro yung issue ng pagiging land grabbers umano ni Roque at Singson. Ha? Yan din ako believe kay UC Claire Castro eh. Walang preno, ha? Imaginin mo, palace spokesperson ka, iungkat mo yung ganyang issues sa sa official press briefing niya. Actually, ang ginawa niya, nandun yung representative ng DAR, si Yusek Nina Taduran, nandun sa press briefing. So, inungkat niya ni Yusek Claire Castro, ano bang totoo dito sa issue tungkol kay yung napag-usapan, yung tungkol nga dito kay Harry Roque at Singson. O ngayon, talagang sinabi mismo nung DAR na mayroon ngang mga balibalita na mayroong mga land grabbing na kaso, hindi nga lang daw sa Mariveles, hindi nga lang daw sa Bataan, kundi maging sa Ilocos. Tila may pasaring ang Malacanang sa mga kaalyado ni former President Rodrigo Duterte, sina former Ilocos Sur Governor Chavit Singson at Presidential Spokesperson Harry Roque pagdating sa usapin ng land grabbing. Sa press conference ng Departments of Agriculture at Agrarian Reform kanina, tinanong ni Palace Press Officer Claire Castro ang DAR kung namomonitor ba ang pang-aabuso sa mga magsasaka at pangangagaw ng lupa, gaya ng sitwasyon sa Bataan. At in fact, hindi lang po dito sa Bataan, may mga iba pa pong malalaki talagang Like Ilocos Sur? at iba pa pong mga lugar without mentioning kung ano pong particular na lugar. Noong Disyembre, inakusahan si Roque ng land grabbing sa pamamagitan umano ng Biancam Holdings Corporation at First Bataan Mariveles Holding Corporation kung saan 75 pamilya ang ninakawan umano ng lupa. Tinawag naman itong recycled accusation ni Roque. Bukod sa wala raw itong basihan, pag-atake lang daw ito ng kampo ng umano'y dating bagman ni Vice President Sara Duterte na si Rabil Madriaga. Si former Governor Singson naman, kinasuhan ng plunder noong Oktubre, kaugnay ng nasa 150 million peso allegedly defrauded property na ayon sa complainants ay nasa 50 million pesos lang talaga ang orihinal na halaga. Pahabol ni Yusek Castro na itanong niya lang ito para alam daw ng publiko kung saan lalapit sakaling gipitin ng ibang tao ang kanilang mga lupain. Para yung ibang mga farmers ay hindi naman mawala ng pag-asa dahil meron tamang ahensya na dapat puntahan at hindi naman po bingi sa kanilang mga hinaing. Ayon naman sa DAR, maaaring lumapit ang mga magsasaka sa Bureau of Land Acquisition Division para sa mga kaso ng land grabbing. Alam naman natin yung issue ng land grabbing kay Roque. Gamit ni Roque yung corporation ng kanyang asawa, ng kanilang mag-asawa, yung Biancam. Yung Biancam Corporation, ginamit nila yon para palabasin na binili nila yung lupa ng mga residente ng Mariveles. Pero ang totoo, hindi. Ayon sa mga magsasaka, at lang yun, peke yung mga deed of sale umano. Hindi naman sila pumirma doon. Sabi ng mga magsasaka. Bakit kasi na umabot sa punto na naglaland grabbing na si Roque? Ayon sa investigasyon, ayon sa mga aligasyon. Alam naman natin, si Alice Guo sa Bamban Tarlac, yung compound niya na malaki, tinayuan ng mga structures, nirentahan ng mga pogo. Malaking pera. Malaking pera. So alam ni Roque yun. Tapos doon naman sa Purac, Pampanga, malaking compound din, tinayuan din ng mga buildings, structures, nirenta rin, lease. Inarkila ng mga pogo. Ang laki rin ng pera. So nakita ni Roque yun, kung nagawa ni Alice Guo yun sa Bamban, at nagawa rin doon sa Purac, bakit hindi magtayo na lang siya ng compound din sa Bataan? Sigurado pag nagbukas siya ng compound, ipaparinta niya sa mga pogo operators, malaking pera. Kaya lang, kailangan niya ng malaking area, land area, yun. Kaya nagkaroon ng mga pangangamkam.
Actually, may kaso dyan si Roque. May kaso si Roque dyan. Yan na nga yung sinasabi ni Ramil Madriaga na kaya siya ginantihan ni Ari Roque. Kinasuhan siya ng kidnapping kasi tinulungan niya umano, sabi ni Ramil Madriaga, yung mga magsasaka ng Bataan para kasuhan si Roque. Anyway, kung sinong nagsasabi ng totoo dyan, malalaman natin yan. Ito namang si Singson, alam naman natin yung issue. Yung lupa doon sa Narbacan, 50 million ang halaga noon, yung totoong valuation. Lupa ni Singson na di umano'y galing sa pangangamkam, land grabbing. Land grabbing, ano daw yon? Produkto ng land grabbing umano ni Singson, tapos bininta sa munisipyo, sa bayan, sa LGU ng Narbacan, Ilocos Sur. Ang valuation ay 50 million, ginawang 150 million. Grabe. Samantalang linangrab nga lang yung lupa na yun. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, inungkat ni Yusek Claire Castro. Kaya tingnan nyo dyan sa Billionaire News Channel. Land grabbers, Yusek Castro may buwelta kay Singson at Roque. Ngayon, ang medyo binibili ba natin dito kay Yusek Claire Castro, talagang inungkat niya. Ang iba, kung ikaw spokesperson ka ng palasyo, hindi mo yun iuungkat. Medyo masela na issue yun. Kaya lang talagang, nandun yung DAR, si Yusek Taduran. Tinanong ni Yusek Claire Castro, ano po bang totoo dito? Sabi ni Yusek Taduran, Nina Taduran, mayroon nga kami mga balibalitang ganyan, pero hindi lang yan sa Bataan, kundi pati daw sa ibang lugar. O ngayon, ang sabi ni Yusek Claire Castro, inungkat ko lang naman ito kasi kung mayroon man tayong mga kababayan na kinakamkaman ng lupa, ay magpaabot sa DAR. Tapos pinaliwanag ng DAR kung ano yung procedure. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, itong si Roque talaga, dahil sa kanyang nakita niya kasi yung laki ng perang involved sa illegal sa mga pogo. Magtatayo rin sana siya ng compound ng pogo doon sa Bataan. O kaya lang nangyari yung kay Bamban Mayor Alice Guo na expose yun ngayon. Pagkatapos ng Bamban, naungkat naman yung na-expose naman yung Purak. Kaya yung plano ni Harry Roque na magtatayo ng compound ng pogo sa Bataan, kaya siya nangangamkam ng lupa, hindi natuloy. Anyway, ito mga kabunyog, mga kababayan, maganda rin at inungkat ito ni Yusek Claire Castro. Kaya si Harry Roque, ayaw nang umuwi yan sa Pilipinas kasi ang mga haharapin niyang kaso mabibigat. Qualified human trafficking siya. Tungkol din yan sa illegal na pugo. Non-bailable yan. Tapos ito land grabbing na naman. Land grabbing. Naabutan daw tayo ni Agustin Mondragon ng live. Tama ka, kabunyog music stories. Kaya ayaw ni Roque umuwi kasi ang dami niyang haharaping kaso. Ito ring si Chavit, kaya gusto nitong magkaroon na ng mapalitan na si Marcos kasi ang dami niya ng problema may kaso siyang plunder. Baka ma-resolve ng ombudsman yung plunder niya, makitang may probable cause. Pag na-issuehan siya ng warrant of arrest doon, non-bailable na naman yon. Kaya masyado nang nagmamadali itong si Singson. ASAP daw. Dapat lusubin na ang Malacanang. Magmarcha na doon. One time, big time. Si Roque naman, gusto niya talaga mapalitan na daw si Marcos. Kasi siyempre, na siya? 2 taon na siya doon sa 2 taon na siyang nagpatago eh. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.